Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Risa Hontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa Texas, USA. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Ayon kay Hontiveros, itinuturing na ring terrorist group ang 764 sa Canada, habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawal sa online gaming. Sa halip, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkol sa self-harm, cyber sex extortion at mga karahasan. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Ibinahagi rin ni Hontiveros ang pagpasok umano ng mga global nihilistic violent extremists o NVA networks sa mga popular na online gaming platforms. Samantala, nanawagan lang ina ni Joyancy Separa, isa sa mga biktima ng pamamaril na panaguti ng mga dapat managot sa insidente. Hiniling din niyang babaan ng age of criminal liability. Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila. Paliwanag na Mali Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga menor de edad na sospek na iligal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang baril. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Binigyan pansin ni Senador Raffy Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD. 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 33 of our 82 provinces have bahay pag-asa. Among our 33 highly urbanized cities, 5 still do not have one, including Tacloban. Anya, mahigit 10,000 CICL cases ang naitala noong 2023, pero ipinapakita ng datos ng DSWD na nasa average na 2,833 lamang ng mga bata na tinanggap taon-taon sa mga pasilidad mula 2021 hanggang 2025. Bernard Ferrer para sa Bayan.